Mga nanay at tatay, lagi po nating babantayan ang ating mga anak, lalo na yung mga maliliit pa. Sa Libagon, Southern Leyte kasi muntik ng masagasaan ang isang bata. Naku, Diyos ko. Paglampas kasi ng bus, biglang tumawid ang bata sa highway sa barangay Magkasag para parating naman noon ang isang SUV na muntik ng mahagip ang bata. Mabutit nakaiwas at nakapagpreno ang driver ng sasakyan. Napaupo na lang ang bata sa kalsada na nagtamo ng ilang galos. Ayon sa barangay, hindi nagsampa ng reklamo ang pamilya ng bata laban sa driver. Ang insidenteng yan ang ating pag-uusapan. Ask me, ask Attorney Gato. Attorney, nadadalas na naman ang mga insidente sa kalsada. Pero tanong ng bayan, sa mga pagkakataong gaya nito na tila hindi kontrolado ng driver ang sitwasyon, sakaling may mangyaring masama, huwag naman sana, madedetain o makukulong pa rin ba ang driver? Well, actually, wala mang explicit guidelines tungkol sa ganitong insidente sa ating mga batas. Ang nagiging SOP para sa mga traffic incident ng mga pulis tuwing may nasasaktan o namamatay ay dinedetain o dinadala sa presinto ang driver na involved. Sa mga pagkakataon na mukhang kasalanan talaga ng driver, actually, maiintindihan naman natin kung bakit. Pero may pagkakataon din na kung minsan, kung masyadong obvious na hindi naman niya kasalanan, mapapatunong talaga tayo ng bakit. Pero mukhang yan nga nagiging SOP o Standard Operating Procedure na hanggang walang go signal ang mga nakakataas na otoridad, dinedetain talaga ng police ang driver. Bakit kaya ganito? Well, alam naman natin na ang mga incident ng driving na nakakapatay o nakakasakit tayo ng kapwa ay isang posibleng kasong kriminal. Kaso ng reckless imprudence o matinting pagpapabaya, nagre-resulta sa injury o homicide. At dahil dito ay posibleng kaso, sinisigurado nila na hindi makakatakas at mananagot ang driver na ito. Okay lang sana ito, lalo na sa mga kaso mga driver na talagang pabaya, overspeeding, distracted driving, o nagte-text habang nagmamaneho, or worse, lasing pala kaya nakabundol. Hindi lang kaso for reckless imprudence yan, kaso din sa ibang batas tulad ng Republic Act 10586 o ang Anti-Drunk Driving Act o Republic Act 10913 o ang ating batas laban sa distracted driving, yung mga nagte-text. Pero para sa malinaw na kaso na walang kasalanan ng driver, lalo na kung may ebidensya na wala siyang kasalanan, tulad ng dashcam evidence, dapat ay hindi na siguro matagalan ang pagdetain sa driver na yan. Actually, sa ilalim ng batas, dapat ay ma-actionan ang mga kasong ito, as in dalin sa prosecutor for inquest or preliminary investigation ang issue at madesisyonan kung may kaso ba o wala. And actually, sa ilalim ng batas, they have to do it in 12, 18, or 36 hours. 12 hours kung slight injuries, halimbawa, 18 hours kung may namatay, 36 hours kung may namatay at mukhang kaso ng drunk driving, for example. Ang problema lang daw ay kung walang prosecutor available dahil hating gabi na, nag-Valentine's Day o ibang holiday or weekend at walang trabaho. Nade-detain ang kawawang driver lalo na nga kung inosente pala siya. Although theoretically, dapat ay lagi may assign na prosecutor on duty or on call. Meron ding posibleng e-inquest o inquest online. Pero marami pa rin kasing dokumento o ebidensya na kailangan kaya kung minsan bumabagal ang proseso. Alam natin ang ilan dito, police report, ebidensya tulad ng dashcam footage, yung mga police sketch o photo ng insidente. Ano ba posisyon ng mga kotse sa nangyari? May skid marks ba na nagpapakita na nag-brake siya? Kailangan din ng medical certificate o death certificate, mga statement ng mga witnesses. In any case, sana din ay magkaroon tayo ng mga bagong batas na maaaring makatulong sa mga inosenteng driver na tulad nga sa ilang mga pangyayari. Halimbawa, kung obvious na hindi niya kasalanan, as in yung mga nahuhulog mula sa itaas ang biktima, dapat siguro ay ma-release siya kaagad. Or kung may ebidensya na nagpapakita mukhang kasalanan ng biktima at walang violation ng driver, dapat din siguro siyang ma-release agad. Sana ay may dashcam mga masasakyan dahil ito din ay magaling na ebidensya
para siya ay mapawalang sala. Of course, alternatively, ito din ang ebidensya kung talagang kasalanan niya. Pero in the meantime, habang wala pa tayo mga malilinaw na batas tungkol dito, pinakamadali na sumunod tayo sa mga basic traffic rules. Sa mga driver, bawal uminom, observe speed limits, always be cautious of possible pedestrians, lalo na kung kayo ay nasa maliliit na bayan o lugar na talagang malamang may mga batang tumatawid. Mga kababayan naman natin, bawal ang jaywalking, tumawid sa mga pedestrian lane, at sa mga magulang, hawakan ang kamay ng mga anak ninyo habang bumabaybay sa mga daan. Actually, marami tayong avoid na mga aksidente kung lahat tayo ay careful at sumusunod sa mga batas. In any case, mga usaping batas, bibigyan po nating linaw, lalo na kung Chinese New Year, para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Happy New Year, everyone. Wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,